Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Maylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Maylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Maylin Enterprises. Maylin Enterprises, the firefighting exponent. Land Survey, Bergonio, Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey, original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergonio, Geomatics, and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor Bergonio Building, Riosa Street, Kinalekaba, San Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergonio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. Ini ang Tabaco City's tindugon na radio station. One radio. 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 Perming tindugon sa impormasyon asin musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One Radio. 91.3 News FM. Tindugo na! Tindugo na! Serbisyong tunay. Kasiyahang walang kapantay. Ang gabos na mga bagay nadadara sa urola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Daing halong duda. Legal sana! Legal sana! Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal Sana. Legal Sana! Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal Sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. Maray na aldo po giraray mga tugang. Sabado na naman po digdi sa programang Legal Sana with Attorney Randy Blanza and Attorney Joyce Amara Vosotros. So, sa ngunyan po, solo kita ta si partner ko nagliwaliw sa ibang bansa. So, a well-deserved break for Attorney Vosotros. So, ingat ka dyan, partner. So, ngunyan po Sabado na naman, November 2, 2024, tiksiselebrar ta ang All Souls Day. So, hopefully po, gabos na kita nakabisita duman sa tuyang mga mahal sa buhay na nyaon po sa ikaduwang ikaduwang buhay, na nakapagtaon na kita kirespeto, nakapagtaon na kita na ipadarana na ang sa tuyang mga pangadji para po sa inda. So, iyan po November 2, 2024, sa Lunes, according to the Memorandum of APSIMO, PDRRMC, advisory, balik na po ang satuyang klase, balik na ang satuyang mga opisina. So, back to regular programming po kita, back to regular transaction kita starting sa Monday, November 4, 2024. So, sa ngunyan po, ang topic tangunyan saro na naman na hitik na oras kang pagdidiscuss sa pagsishare man po kang satuyang kaaraman sa batas na makakatabang man po sa tuya, lalo na kung aliba na-encounter ta ini or maski data pa na-encounter, at least aware po kita kung anong mga dapat gibuhon, kung anong dapat sa tuyang mga dapat maaraman nganing maiwasan ta ang ma-entangle kita sa mga legal processes. So, ang pinakaano tadigdi is prevention is better than cure. So, ini pong programang Legal Sana,
haloy naman po kami digding nagtatao ki mga legal education na hopefully po nakakatabang sa satuyang mga paradangog, and we will continue to do that. So siguro po bago po ako magpadagos kang sa tuyang programa ngunyan, syempre gusto tamang pong pasalamatan ang satuyang mga heads po digdi sa sa One Radio 91.3. Kasi po padagos kitang natatawan ng opportunity na maihiras man ang satuyang kaaraman kay Sir Jing Montealegre, kay Sir Romy Volante, kay Ma'am Osang Bores, as in syempre po ang kay Bata po digdi si Sir Loins Bornasal, ang satuyang technician. So sa ngunyan po ang topic tangunyan, ang pagururan ta sa ngunyan na presentation kang sa tong programa tungkol po sa drugs. So ini po haloy naman po akong nagpa-practice sa sa litigation. Dakulon may mga nagkakaraputan naman akong kaso digdi sa mga drugs cases. As in actually po sa mga regional trial courts digdi po sa satong probinsya. As in po, maski sa bilog na Pilipinas, dakul maman po giraray ang mga violation of the Dangerous Drugs, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, siguro, saro talaga ini sa persistent problem sa satuyang society, ang tungkol sa drugs. Kudos man, congratulations sa PNP, especially po sa MPS sa Malilipot Police Station sa saindang padagos na tigigibong campaign for the awareness and for the anti-drug campaign na sa indang ginigibo actually permimisindang ka-partner duman sa San Jose Community College, nagtatak yung mga brochures, permimi po sindang naimbitaran sa mga para maging speaker para maprebentaran ang satuyang mga youth, ang satuyang mga estudyante na ma-involve digdi sa mga drug activities. No? So, ini pong ining topic ta po ngunyan, ini po ang Republic Act 9165. Isinabatas po ini kang 2002, June 7, 2002, na ang apod niya is an act institutionalizing the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ay, nawara sa cellphone ko. Or the so-called the Dangerous Drug Act of 2002. Ngunyan po, ano ba ining Dangerous Drugs Act? Siguro po para sa kaaraman kang satuyang mga paradangog, duwa po klase ang dangerous drugs. Igwa kitang tig-apod na regulated drugs, igwa tig-apod na illegal drugs. Pag sinabi pong illegal drugs, basically, they are referred to as illegal. Possession therewith is, subject to imprisonment, as that is a criminal offense, ang pagpossess kang illegal drugs. Igwa man po kitang tig-apod na regulated drugs. Ini pong mga regulated drugs, ini po ang tig-aalaw sa, may mga instances na tig-aalaw ini for medical purposes. Like for example po kaini, ang naroromduman ko kaini, sa mga painkillers. May mga, ini pong usually, ang mga regulated drugs, ini po yung mga kaipuan ki prescription kang doktor bago ka makabakal sa pharmaceutica sa mga pharmacy. So, kaya siya tigre-regulate kasi igwa ining mga harmful effects sa lawas. Na kung basta-basta mo lang inumon, basta-basta mo lang mag-intake ka ini, without the necessary prescription from a doctor, pwedeng maroot kanyang lawas ta. Kaya ang tigapod pa kayan, regulated drugs. So, regulated drugs or illegal drugs, both are dangerous drugs. And this, pareho po ining drugs na ini, are both covered. Pareho po sinda covered ka ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngunyan po, ang illegal trafficking, ang tig-apo na illegal trafficking, iniso cultivation, nagtatanom, culture, delivery, administration, manufacture,
So any process, anything that involves about the drug operation is illegal. Ano po 'yan ano? So pwede may igwa po 'yan na penalty under sa batas ta. So sa tuya po digdi sa Philippine setting, usually ini ang mga common na mga illegal drugs na tigti-trade digdi sa Pilipinas. Dakulon po ang dangerous drugs digdi sa dakulon ang definition kang dangerous drugs. Actually naka-enumerate po ini duman sa tig-apod tang 1961 Single Convention on Narcotics Drug as amended by 1972 Protocol and in the schedule annexed to the 1971 Single Convention on Psychotropic Substances enumerated. Ang listahan pong ini, nga po ini sa website kang Dangerous Drugs Board, dakulon po ini. Dakulon po ini na mga dangerous mga classified as dangerous drugs. Ngunya po digdi sa Pilipinas, ini ang mga common, ini ang mga usual na mga na-encounter usually na tigti-trade digdi sa Pilipinas. Number 1, cannabis. So pag nanagos po nindong cannabis, iyan po ang tig-apod na marijuana. So ang ibang apod po kang marijuana, Indian hemp. Indian hemp or any other name. So embraces every kind, class, genus, etc. including but not limited to cannabis americana. So dakol po ining So ano nga ito ni ang pwede pong dahon, pwedeng any part of this marijuana is considered as illegal. Ano po? Nata ngaya attorney sa ibang nasyon ngaya allowed ang marijuana. For example po sa European countries, may mga European countries na allowed ang marijuana. Kasi may medical may medical findings na ang marijuana daan nakakabulong ini. So ang pag-intake ng marijuana nakakabulong sa mga mga problema sa hapo, sa asthma, sa kung ano-ano. May mga jurisdiction po talaga na allowed ang marijuana. Pero po sa tuya digdi sa Pilipinas, illegal po ang marijuana. Nata, may batas kita na tigbabawal yan. May wala pa kitang dahil pa ini na-amend na batas na pwede ang tig-apod na medical marijuana. May aram ko may tiglalabi ka ini sa Congress na i-allowed ang use for medical purposes, but until this time, dahil pa po yan na isa sa batas. So still, the use of marijuana, the possession of marijuana is considered violation of the Dangerous Drugs Act. Okay? Ang pagtanong po, so siguro may kita kayto sa news na nagtanong sa paso kang marijuana. Nada ko po ito. Nada ko kasi that is also an illegal activity. So ang saro pa pong sikat na drugs digdi sa Pilipinas, ining tig-apod tang methylenodioxymethamphetamine or commonly known as ecstasy. So siguro po nadadawag lang nindo yan na word na ecstasy na yan So refer to drug having such chemical composition including its isomers and derivatives in any form. So inot po marijuana, ikaduwa ecstasy. Ang pinakasikat po sa tuya digdi sa Pilipinas ining methamphetamine hydrochloride o itig-apod tang shabu or meth. Sa ibang mga islang term, ang apod kay ni meth. Refer to a drug having a chemical composition including isomer and derivatives in any form. Tapos igwapa po digdi although sa mga sikat ini sa mayayaman, so tigapod tang opium. So opium poppy, so ini ang mga usual na mga drugs that are being traded here in the Philippines. Possession ka ini, paggamit ka ini is illegal. So purely illegal. Tapos ang agency na nag-enforce ka ining Dangerous Drugs Act is the PDEA or the Philippine Drug Enforcement Agency. Ngunyan po anong tigaapod na drug abuse. So ini pong ining topic tang ini base ini duman sa
guidance sa ano kang Dangerous Drugs Board. Sa website nakukuha po ini sa website kang Dangerous Drugs Board. So ano daw po ang tig-apod na drug abuse? Ang drug abuse is when a person continually uses or a drug other than its intended purpose. The continued use can lead to drug addiction and dependency. So, one-time use, dahil pa masasabi yan na drug abuse. Pero sa mga subsequent use kayan, yan ang tig-apod ng drug abuse. Halimbawa po, ang sarong regulated drug. Halimbawa, may reseta sa doktor, nakabakal sa pharmacy. May mga component po yan, may mga instances po na addictive po yan. Kaya nga ni, very yan, naramdaman ko po kaito si ama me, because igwa siya kaitong so nagsasuffer siya kaitong grabing kulog sa may lung cancer siya kaito, makulugon, pag minaatake kaito ang kulog, grabing so dahil na kaya kang mga ordinary painkiller, nagpiprescribe sa iya kaito kisarong classic painkiller na dahil mo pwedeng bakalon hanggat daing reseta. As in, ang resetang ito, kukuon kang pharmacy. Kung mabakal ka giraray, mapareseta ka na naman sa doktor. That would give, na daing magkaigwa ki abuse. Kasi ang mga regulated drug, dipisil po talaga ini. Dakol kitang mga regulated drugs that are available in the pharmacy that can only be accessed, can only be purchased kapag igwang reseta hali sa doktor. Kaya po di kita madagit sa mga pharmaceutical company kung tigahanapan kita kireseta kasi may mga bulong talaga na pwedeng over the counter, pwede kang magbakal anytime. May mga bulong din na daing mo pwedeng bakalon hanggat daing reseta. May mga instances pa po na ang reseta may certain period of time na validity yan. Halimbawa, ang reseta, good for 30 days lang yan. So, pag nag-expire na yan, maduman ka sa pharmacy, nahiling ang reseta, kang tulong bulan na, kang riniseta, pwedeng i-deny kang pharmacy na magtao sa imo kibulong. As in, i-require sa imo, magpareseta giraray kibago. Because these are the so-called regulated drugs and continued use of this without proper prescription from the doctor may lead to drug dependency or drug abuse. Okay? Ano naman dahil po ining tig-apod na drug addiction? Ang drug addiction refer to the behavioral condition where individual need to obtain and use of drug becomes a strong fixation. So kung baga, dahil por permina tigahanap ang drugs, araw kay to so kanta, narumduman ko so kanta ni Willie Garte kay to so bawal na gamot. So, nagkaigwa na ngunyan ki fixation. So, nagkaigwa na ngunyan ki certain dependency na dahil na kumpleto ang sa iyang buhay kapag dahil nakaka-intake. So, that is drug dependency. What is the Dangerous Drugs Board role in the national campaign against drug abuse? Ini pong Dangerous Drugs Board, ini ang nagpa-policy making and formulating body sa pagplano kung paano ma-prevent ang drug, as in makontrol ang drugs, control the Philippine government. So, as such, the DDB creates policies and strategies of implementation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So ini po ining mga awareness campaign, ang usual na mga prevention means kay ni nagbibisita sa mga eskwelahan, nagko-conduct yung mga random blood testing, nagre-require ki drug testing sa mga sa employment, pagkuha ki lisensya kang pagkuha ki driver's license. Ini po mga preventive measures ini So ang kay ni igwasindang nagpapakondak sinda ki mga seminars, nagre-reach out sinda sa mga community, nagre-reach out sinda sa mga eskwelahan para magkaigwa ki awareness campaign on the so mga negative mga negative effects kang drug sa buhay kaining mga kang mga estudyante, kang mga tao sa community.
So, iyo po yung ini ang role kang Dangerous Drugs Board. So, public awareness, nakikipag din sa international cooperation, alternative development, etc. So, what are the commonly used substance in the Philippines? Sa ano po kang Dangerous Drugs Board? Sa record kang Dangerous Drugs Board, ang most used na dangerous drugs sa Pilipinas is the methamphetamine hydrochloride or yung shabu and the cannabis sativa or the marijuana and inhalants. So mga inhalants, tigharangos. Ano bang inhalant sa Bicol? So iniinim pong tulo ang pinaka-common So these three are the commonly abused substance in the country. Ngunyan po nag-survey ang Dangerous Drugs Board. Natadaan nagagamit ki drugs ang mga tao. Natadaan daib na hali-hali ang pagiging masyadong ang kaya nga ni kang last administration kang time ni President Duterte nagkaigwa specifically ki war on drugs. Because nahiling kang last administration na rampant yung problema kang drug problem sa Pilipinas, kaya parang ito na sa extreme means. So whether you agree that or not, kanya-kanya kitang opinion. However, sa ngunyan, nahiling tamang po, tig-imbestigaran kang Senado, tig-imbestigaran kang Kongreso, so naging padalagan ka ito kang war on drugs. So, it's premature pa naman kung talagang masasabi tang effective ba or not effective. So, naging polisiya kang dating administration. But then again, it highlights. Kumbaga, na-highlight talaga digdi na saro ang drugs sa pinaka-dakulang problema sa Pilipinas. So, because even to the national extent, kaipuan pa magkaigwa ki policy para lang i-counter ang problemang ini. So, iyan po ang sad reality po sa tuya. Sad reality po digdi sa Pilipinas na sa ngunyan still nahiling ta na taman sa mga news na dae pa talaga ini nahali-hali. Okay. So, may survey na ginibo sa Dangerous Drugs Board. Nagagamit ki drugs ang mga tao. So, ang pinaka nagluluwas sa survey ninda na rason kung number 1 is peer pressure. Peer pressure, mga barkada, mga pag-iriba. So mga pag-iriba nagagamit, so garo nganing maging in, o kaya nga maging nasa trend, kay puwan mo man magamit. So, iyan po iyan ang parang number 1 reason digdi. Usually sa mga sa mga estudyante, so mga peer pressure na kunya balon mo man at try mo man araw kay ni usually inidaa ang ang saro sa nagluluwas na pinakakausa na involved sa paggamit kang droga ang mga tao. So, igwaman digdi na curiosity. Curiosity kung ano man ngaya iyan. Paano man mga sabing maraot, then pa man nga na naranasan. So, kaya baluon taman. To see is to believe. Iyan po ang may nabasa ako na magayuno na magayuno na article about dyan. Aramo mo na ang negative effect. Aramo na ang pwedeng mangyari sa imo, nata mo pababaluon. So, ining mga out of curiosity, gusto man ma-experience, man ngayang kasi minsan, tigaharambog man yan eh. Ako nga, kaya ito nakagamit nga akong marijuana. Dahil man nga, enjoy yun nga, dahil man nga kami nadakop. Swerte ka lang kasi dahil ka nadakop. Pero who knows, baka first time magamit, nadakop. And I see so many families, dakulo na po ako kay personally na may na-encounter na ako kainin na
kang nadakop, nakasuhan so kapamilya, dakulaon po talaga ining problema because violation of Dangerous Drugs Act is considered as grave offense. Grave offense po ini. Ang pwedeng makulong ini harayo na halawigo na panahon ang pwedeng ang ano kay ni hababa na kay ng 12 taon para na mapriso. Pwede man mga aton magpiyansa. Pwede man magpiyansa depende sa gramong nadako pero sabihin ko po sa Indo, mahalon ang piyansa kay ni. Hundreds of thousand kay ni ang usual na piyansa. No? So kaya nataka pa man mabuntog diyan kung pwede man sana iwasan. So how do I know if someone is using the drugs? So inidang sabi kang Dangerous Drugs Board. Sabi digdi sa survey kang Dangerous Drugs Board, paano daw maaraman kung ang sarong tawo posibleng nagagamit ki drugs? So ang sabi digdi sa result kang sa indang findings, a person using drugs will tend to exhibit behavioral changes. Nagbabago ang sa iyang behavior. Nagbabago ang sa iyang pag-ugali that betray the fixation with obtaining and using drugs. Na nagkakaigwa ki fixation, garo addiction sa paggamit as in pagkuha ki drugs. These changes will reveal this disregard of negative consequences. So minsan daw ang behavior negative ko aday nang pakiaram kung ano ang pwedeng negatibo na mangyari sa inda. Halimbawa, daay nang pakiaram kung mahuaran ki trabaho. Daay nang pakiaram kung mabagsak sa eskwelahan. Daay nang pakiaram kung makipag-iwal sa mga barkada sa pamilya. Daay nang pakiaram sa pamilya. Or daay pakiaram kung maaresto man or kung ano, basta makakontinue lang sa paggamit kang drugs. Iyan daa po ang saro sa parang very obvious behavioral changes na garo daay ng pakiaram. Daay na siyang pakiaram kung ano man na negatibo ang mangyari sa kanya basta siya makagamit. That is one of the symptoms or signs that a person is now becoming addicted. So, paano da kayo makakakita ki impormasyon, education, communication para digdi sa mga drug abuse prevention? Ini po, libre man na tigtatao ini kang Dangerous Drugs Board. So, pwede kitang ang Dangerous Drugs Board, every now and then, nagpo-produce ini ki mga materials na pwedeng pagamiton sa general public. So, ining mga publication, pwede po ining i-download sa indang site or pwede man magsurat sa inda. Pwede man magsurat sa inda, maghagad, magtabang sa indang information and dissemination campaign. So, pwede kang mag-request, pwede kang mag-participate sa mga preventive education such as trainings and seminars. So, may mga pa-training po sinda, may mga pa-seminar sinda para digde sa drug abuse campaign, anti-drug abuse campaign. So, what is the facility-based, treatment-based data? So, facility treatment-based data are data gathered from the residential and outpatient treatment and rehabilitation center in the Philippines. So, ang mga rehabilitation center po, kukulang pa man giraray, ang required nga ni kaini, dapat every municipality igong rehabilitation center. Every municipality, every city should have a rehabilitation center, but because of lack of funding, kakulangan sa pondo, dahil man ini na masyadong na-implement pa. So, we still lack the necessary facilities para sa rehabilitation effort kang mga drug dependent. So, ini pong what are the guidelines pharmacists must remember when dispensing dangerous drugs? So, ini pong mga pharmaceutical company, may mga classification man sinda kung anong over the counter drugs as in sa mga regulated drugs. So sabi digdi, the board set forth several regulations and resolution and other issuance to guide the medical practitioner in the handling and dispensing of dangerous drugs. So ini pong Dangerous Drugs Board,
nakikipag-coordinate ini perme, may mga issuances ini na para sa mga medical practitioners kung paano ang pag-dispense kaining dangerous drugs. So among others, the pharmacist should ensure the following requirements are met before dispensing dangerous drugs. Number 1, personalized prescription. Kailangan so prescription nakapangaran mismo duman sa pasyente shall contain the date of prescription, so pangaran kang pasyente, so nag-prescribe the physician, so PTR, license number, address, etc. The name of the drug, the total number of units to be supplied. So, mahigpit po digdi ang batas ta pagdating sa prescription kang mga regulated drugs. So, dakol na tigsusunod, dakol na kaipuan na i-conform ang pharmacy before it can dispense bago siya magpaluwas o magpabakal kaining regulated drugs. Ngunyan po, can a person traveling to the Philippines be allowed to bring dangerous drugs or drug preparation for their medical use? Halimbawa po, hali sa ibang nasyon wherein allowed duman ang medical marijuana. So, prescribe kang sa iyang doktor na dapat magamit siya kaini sa araw kaining oras, sa araw kaining aldaw para dai maglalaang sa iyang kamatayan. So, ining tawong ini madigdi sa Pilipinas, pwede ba siyang pag abot niya digdi, illegal ang marijuana. Pwede ba siyang digdi? Pwede ba siyang magdara digdi kaya na prohibited drugs? The answer is, pwede naman. Any person undergoing treatment or a medical condition who is entering, leaving, or passing to the Philippines, pwedeng mahaluwas digdi, mahali digdi, pwede siyang magdara ki quantities of dangerous drug or drug preparation in any dosage form provided, number 1, the international traveler with pre-existing conditions shall present the following. Number 1, may surat po sa iyang doktor na kaipuan niya yan para sa iyang medical condition. Okay. Ikadua, so physician po na nag-prescribe including the trade and generic name kaipuan sa medication hanggang lang 30 days of supply. Hanggang 30 days lang na supply kang prescription. The prescription of dangerous drugs and drug preparation must be in original or personalized container. Okay? So, to sum up po, ining Republic Act 9165, ini kilala sa tawag na batas sa panlaban sa mapanganib na droga. Layunin ng Republic Act 9165 na palangalagaan ang kapakanan ng mamamayan, lalong-lalo ng kabataan, laban sa pinsalang dulot ng droga. So, sisay-sisay po ang sakop kaining Dangerous Drugs Act, nagbibenta, nagagamit, nagpo-produce. Okay? Ano-ano ang mga tinatawag na bawal na gamot? Dakulong po ini, pero ang pinaka-common digdi sa Pilipinas, marijuana, shabu, ecstasy, opium, morphine, cocaine. So, anong mga parusa digdi? So, milyon po ang multa po digdi. Pwedeng habang buhay na pagkakabilanggo. Kung halimbawa kung user de pa man ngayong pwedeng umagi sa rehabilitation, pwedeng i-recommend pa for rehabilitation sa mga drug use, pero sa mga trafficker, pwede po kayo ni life imprisonment, umabot hanggang life imprisonment. As in, ang multa na 500,000 hanggang 10 million pesos. So, ini po ano ang mga unlawful acts digdi sa Republic Act 9165. Number 1, importation. Okay? Importation of dangerous drugs and controlled precursor and essential chemical. Bawal po ang mag-import kay drugs na mismo or gamit sa paghibok ang drugs. The penalty of life imprisonment to death and ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed to any person unless authorized by law, import or bring into the Philippines dangerous drugs regardless of quantity and purity. Okay?
Ang ikaduwa pong prohibited act digdi sa Republic Act 9165. Trading, administration, dispensation, delivery, distribution, transportation of dangerous drugs or controlled precursor essential element. So trading nagpapabakal, administration yung nag-administer, nagtitinda, nagdi-deliver, nagdi-distribute, nagta-transport, any activity that relates to the dispensation or release or the sale or release of drugs is punishable by law. Okay? So ano pang yaon digde na punishment? Anong nakalagdigde? Ay na ito nawala. The penalty of life imprisonment. Okay, life imprisonment and a fine, multa na 500,000 pesos hanggang 10 milyon ang pwedeng ipataw sa mga nagtitrade, nag-administer, nagdi-dispense, nagi-give away to another, nagdi-dispose kaining all is transfer of dangerous drugs, including all species of opium regardless of quantity. Okay. So, pag nagpapabakal po, nagdi-distribute, tapos, ang nakalagpadigdi, if the sale, trading, administration, dispensation, transpire within 100 meters from the school, the maximum penalty shall be imposed in every case. So, nagpapabakal, harani sa eskwelahan, may may aggravating circumstance po yan. So, mas mahalangkaw ang penalty imposable. So, mga drug pusher na who use minor, nagagamit kay minor de edad, or mentally incapacitated individual as runners, courier, and messenger, nagagamit kay mga minor de edad, as in sa mga mentally incapacitated, para mag-distribute, mag-transport kining dangerous drugs, the maximum penalty shall be imposed in every case. So, this is also considered as aggravating circumstance. Ang paggamit kang minor de edad, ang paggamit kang mga incapacitated, mga PWD para sa pag-distribute kang dangerous drugs. So, if the victim of the offense is the minor, so ang napabakalan minor de edad or also mentally incapacitated, the maximum penalty shall also be imposed. So, ini po ang mga aggravating circumstances. Nagpabakal sa may eskwelahan, ginibong runner, so minor de edad as in person with disability, or nagpabakal sa minor de edad as in person with disability. These are considered as aggravating circumstance wherein ang penalty imposable kaini is at the maximum. So, maintenance of a den, drive, or resort. So, nagme-maintain ki den, drive, or resort, duman nagagamit, duman ginibong, duman nagpa-pot session, sukag sa diri ka iyan, pwede man makasuhan. Pwede man makasuhan ka iyan. So, halimbawa, may sarong resort, nagkadarakupan, yan duman nagpa-pot session, pwede pati sukag sa diri kang resort, pwede pa yun masampahan ki kaso. So, employees and visitors of a den, dive, or resort. So, mga nagtatrabaho dyan, aram na ngayang tigibong pot session yan, kasama sinda sa nagbabiolate kay ding Comprehensive Dangerous Drugs Act. So, mga nagbibirisita dyan, which are known to be place for this, for holding this kind of activity, pwede po yan, pwede po yan magkakarasuhan. Okay. Possession of dangerous drugs is illegal, is punishable. So, mere possession lang po, nadakupan, dahil pa nagagamit, illegal possession po yan, So, nakapkapan, or sa mga usually kayo ang proper mimida idigdi na encounter sa korte, sa mga by bust, kunyari may mabakal, ini po pala, may Supreme Court decision na kayo na kasi ang usual na mga defense kang suspect digdi sa drugs cases,
iluwas mo ngaya so so push your buyer, so nagpanggap na buyer na nag-ano sa kuya, ang apod ko ni push your buyer, so nagpanggap nagpanggap na magbakal, tapos iyo ang nagtokitip sa mga police operative. Iguana po kay ning na man sin the required na paapiro na magtestify sa korte. Ang purpose kay ni nganing ma-maintain ang saindang confidentiality. Ini so mga sabi ka sa layman's term, ang apod kay ni mga spy, mga deep penetration agent. So siguro po kung nagiling ka mo kang Batang Quiapo Kasubangge, ay kang Kasubangge. So itong nagbakal duman sa grupo ni Nakidlat ni Edwin. So may nagpanggap duman, pakabakal duman kang na kaitong so item. So sabi ni ama ni Edwin, vitamins. Nag-report tulos duman sa police. So paka-report sa police, nahiling ni Santino, ni Santino na may parating ng police kaya nakadulag sa Edwin. So, pasensya na sa mga day nagirinig kang Batang Quiapo kung day ka makarelate. Ako, yun naman sa nang show sa TV na tigiling ko, Batang Quiapo. Nawara na suilig ko sa TV. Anyway po, iyan ang possession. Any person found possession of dangerous drugs, okay, during a party, social meeting, or proximate company of at least 2 persons shall suffer the maximum penalty. Mere possession, medyo baba pa yan. Pero kung nyaong ka mo sa party, nyaong ka mo sa social gatherings, may dara ka mo kayan, pag nadakop ka mo dyan, mas halangkaw ang penalty. Okay? So, possession of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drugs during parties. So, yan pa po. Bako lang mismo drugs ang punishable, including the paraphernalia. So mga tigagamit para digdi sa use of drugs. The use of dangerous drugs. A person apprehended or arrested who is found to be positive of any dangerous drugs after confirmatory test shall be imposed a penalty of minimum of 6 months rehabilitation in government center. So, iyan pa may ba kita? Save the user, jail the pusher. So usually po ang batas nagtataoy ni parang chance sa mga user na kung pwedeng ang first confirmatory test kung talagang nagagamit, as in kung may drug dependency, ang sa rehabilitation. Kasi ang batas naman rehabilitative ang batas As much as possible, ang gusto kang batas okay, nagkasala kita pero may chance pa kitang magbago. Kaya nga na ang rehabilitation is to i-rehabilitate ang sarong naligaw ng landas, na dapat pagkatapos kang rehabilitation ma-incorporate sinda sa society as a normal person. Ini ang actually ini man ang sad reality sa society sa Pilipinas, na the moment na napriso na ngayon sa tao, parang permanent na digta niya na ito sa sa iyang buhay, na dahil na siya dipisilo na makakakitrabaho, kumbaga tigdudurulaga na permit. Ang batas even ang batas ang gusto is rehabilitation. Kaya nga ngunyan ang programa, ang aram ko sa BGMP, may mga sinda na tigtuturan ki mga livelihood, may mga livelihood program, maski mga nasa may aram akong mga nasa nagsiserve kang sa indang sentence pero nagkakralase. So, po pala siguro sa BGMP po, we would like to express our apology kasi may na-receive akong letter na parang gustong makipag tie up sa BGMP sa Muya, sa community college, na parang mag-provide kay education sa mga person deprived of liberty. Nganing maski nagsiserve sila kang sa indang sentence, pwedeng makakontinue kang sa indang pagklase. Tig-assess mi man po so capacity kang eskwelahan, dahil mi pakayang mag-provide ki araw ka na services na magayunon ang araw kay ni kang nabasa ko itong proposal kang BGMP na
Kasi sa Manila, aram ko, iguana kaining nagigibo eh. Parang online classes, tapos minsan, sa mga professor, minaduman mismo sa facility, nagko-conduct yung face-to-face classes. Tapos, may mga person deprived of liberty na maboy sindang makaluwas matapos yung serve ninda, nakaka-graduate, igwa sindang mga diploma, igwa silang legitimate na diploma. So, it's a very laudable effort kang BGMP. Sangunyan so tig-assess mi man sa SJCC dahil pakaya ang araw kay itong mag-provide kay araw kay na services. Sana umabot ang oras na medyo mapa-improve mi man na araw kay ng mga dapat na gibuhon na nganing mas mapakaskas as in mas so pag reintegrate kang person deprived of liberty once their sentence was fully served. So use use of dangerous drugs, rehabilitation in a government facility for the first offense. So, kung mga first-timer. So, subject to the provision of Article 8, imprisonment ranging from 6 years and 1 day to 12 years. So, provided that succession shall not be applicable where the person tested is also found to have possession of such quantity of any dangerous provided under this act. So, kung dakulo ng mas hababa po ang penalty imposable sa nagamit kaysa sa nagtitinda. So, cultivation culture of plants classified as dangerous drugs. So, mga nagtataranong po ini penalizable man din yan according to Section 16 kang Dangerous Drugs Act of 2002, bawal po magtanong kay marijuana. Bawal po so nailing tabaga ini sa nailing tayo sa mga news. Naramdaman ko lang ito. Nailing ko sa news sugar hektarya. I think it's in a parang sa Bulod. Nagtanom kay marijuana duman tapos na-discover kang PNP operatives sinurolo. Sige mong urolo kang kung pagsulo ka ito so mga nyaon duman na nakasingot kung anong feeling ka ito. So bawal po yung pag-cultivate na sa mga digdi man sa mga medical practitioners, sa mga pharmacists. Igwaman po di kita ligding Section 18. Unnecessary prescription of dangerous drugs. So, dahil man kay puwan, nag-prescribe ka ki dangerous drugs, pwede kang makasuhan kayan. So, para po ini sa mga medical practitioner, the penalty of imprisonment ranging from 12 years and 1 day up to 20 years and a fine from 100,000 to 500,000 and additional penalty of revocation of his license to practice. So, pwedeng matanggalan ki lisensya. Shall be imposed upon practitioner who shall prescribe any dangerous drug to a person whose physical or psychological condition does not require the use. Daiman kay puwan, nag-prescribe ka ki dangerous drug sa iya para gamiton. Pag napatunayan niya, naraot sa pasyente, pwede kang matanggalan ki lisensya, pwede ka pang mapriso, pwede ka pang mapamulta. So, kaya dakulaon man ang responsibility kang medical practitioner and the pharmacist sa pag-dispense, sa paggamit kaining dangerous drugs. Or in the dosage prescribed therein as determined by the board in consultation with recognized competent expert who are authorized representative of professional organization of practitioner, particularly who are involved in the care of person with severe pain. Ang kadaklan po digding mga regulated drug, mga painkillers po ini. So mga ang aram ko kaini kasi kay to naramdaman ko suki pa. Pag ti-injection kay to si pa, garo siya na high parang na high kay to na dahil ng pagkaaram kung anong kasi parang regulated drugs nga ni ito. So kaya dapat ramdam ko kay ito every time mabakal sa pharmacy kay puwan, mapareseta ngo na. So, pakareseta dapat within the day or within a certain number of day, dapat maglagpas na 5 aldaw, kay puwan mabakal ito. Kung after 5 days, nakalagpas na ito, day na i-honor kang pharmacy, so resetang ito. So, kung halimbawa, doktor, dahil man kay puwan, nagreseta ka ito,
Okay ang ngaya sobra soriniseta kay puan man sa napalan ngaya turo ka ito nagreseta kilima pwede siya kaan mahalian ki lisensya. Ano? So that is categorical in section 18 kang Dangerous Drugs Act. Unlawful prescription of dangerous drug, the penalty of imprisonment to death and the fine ranging 500,000 to 10 million pesos shall be imposed upon any person who, unless authorized by law, shall make or issue prescription or any other writing purporting to be prescription for any dangerous drugs. Nagpiprescribe ka ba o kaman doktor? Nagpiprescribe ka ba o kaman medical practitioner? So, dakulaon po kayo ng kasi pwede kang maka kang pasyente. So pwede ka talaga kin makaraot and kaya magabaton man ang penalty imposable. Okay? So far po yan ang maalas 12 na naman, madali ng oras ta. So again po yan ang so we join the PNP, the operatives, the Dangerous Drugs Board and the PIDEA sa saindang campaign. Ang PNP as in ang local government unit, they are all nagkakasaro po ang mga agencing ini para po digdi sa anti-drugs campaign. Kasi aramtaman ang negative effect. So paano lang ini siguro guide lang po sa tuya kasi ako personally I handled cases before and talagang na ang puturo kang aki. Kumbaga totally nababago or sabi natin nakakaligaw talaga ng landas ang So hopefully po nahiling taman sa mga TV, nahiling taman sa mga pelikula ang effect kang drug addiction and na hopefully ang ini is negative po talaga, negative. So siguro po pabasang una kita king mga digdi. Dakon man kitang mga Facebook live Facebook viewers. Kay Ma'am Lisa Betito Rosaleos, good morning po Attorney Randy Blanza. Kay Arnel Asueta, good morning Attorney. Good morning po kay Cherry Carborha. Kay Jeffrey Wong, pwede po pa-announce na wara kay asusipi ni Tito Ato Rosales, taga-Deka Matagbak, Realme 12 Plus, dark color, day po aram kung sa inahulog. Kung sisay man po nakapurot, pakisurrender na lang tabi sa one radio, salamat, may dit man na reward. Ngunya na aga po nawara, tabako area lang nawara. So, yan po so pakiuro ni Jeffrey Wong, may nawara da sa Deka, sa taga-Deka, may nawara day param kung sa ina Realme 12 Plus, dark colored na cellphone. So kay Flosser Agravante, good morning po. Kay Mr. Eugene Bio, si classmate, maurag ka talaga attorney. Pans ka man pala ni Coco Martin. Pun pa kay itong pun pa kay ito ni SPO to Ricardo Dalisay. Pansa talaga kita. Ay dahil po nga, maski pa lang kay ito so si Juan de la Cruz. So matibay man talagang aktor si Coco Martin. Talagang sabi nga ikuan niya ang hilo kang masang Pilipino. So siguro po inabot na naman kita ki oras ki pamamaaram, alas 12 na naman ng hapon. Salamat po sa padagos din ng pagdarangog kang sa tuyang programa So makaugmahon actually may pag may nasasabatan po ako, may nakakahuron man ako diyan, nakakasabatan ko sa Legazpi sa nagpapasalamat man sinda na nakakakuha da sinda ki parang additional information digdi libre tutorial na po ang tigigibo ta po digdi sa programa. Actually tigigibo ko araw po kayo na ako magturo sa sa College of Law, although English ang gamit na mas in a way na mas masasabutan ta tubat sa batas na as much as ini man ang parang personal advocacy ko man na makashare man kita kang kasi mapagal man talaga ang batas, mapagal pagsabuton because of the technicality. So ang ta po is to make it in a way na mas masabutan kang maski di masyadong technical na pagkasabot. Iyan po maugmaon man po ako kasi pag nakaka-receive akong nagpapasalamat niya. Salamat niya attorney.
duman ko sa nga pala naaraman na ang batag nga pala kang kataning mi o dahil ko pwedeng ko ahon. So mga araw baka na ano na sa mga past past episode na nakakatabang man sa ida. And hopefully we will continue to do that. Para po iniman ang samuyang simpleng paraan para maka-reach out as in makatabang na diit sa satuya. So again, ini po si Attorney Randy Blanza para po digdi sa programang Legal Sana digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising na ng liwanag. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring mga palad. Bakit daw siya Super Sakap, halo-halo, sarap. 13 Sakap, halo-halo, sarap. 13 Sakap, halo-halo, sarap. Chowking! Pag halo-halo, dapat chowking! Bawat tayo masaya, mag-best cheesy ang burger na. Hindi na hahanap ng iba, yung cheesiest, beefiest ka na. Feels like the best when I'm with you. Best cheesy ang burger ko. Can't wait to bite into you. Best cheesy ang burger ko. Ay, ay, cheesy ang burger is the best. You deserve the best. Gotta have the cheesiest and the beefiest. Yan ang lahat sarap best. It's official best, tastiest. Won't settle, only the best. Cheesiest ko, beefiest ko. Best cheesy ang burger ko. Cheesiest ko, beefiest ko. Best cheesy ang burger ko. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Ini ang Tabaco City's tindugon na radio station.
One Radio. One Radio. One radio. One Radio. One radio. One Radio. Perming tindugon sa impormasyon asin musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One Radio. 91.3 News FM. Tindugo na. Tindugo na. Serbisyong tunay. Kasiyahang walang kapantay. Ang ngaran niya, kakambal na ang pagsilbi, rubado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kiredaing masasabi. Estado na kadamay kang tapakin niyo, liberatong di ka libre, sigurado. Rebrada is tunay ang progreso. Pragais, 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 Ray Pragais. Pragais, 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 Ray Pragais.